Good afternoon po sa inyo lahat. This is Bishop Oriel. Napaka-exciting po ng ating Sunday ngayon kasi lahat po tayo dumadaan sa napakarami mga difficulties. No? May mga kapatid po tayo ngayon nasa hospital pa po ngayon kasi nag-struggle po sila, lumalaban po doon sa mga COVID problem na ito. And as a nation, mayroon po tayo talagang crisis po ngayon. No? Katulad po ng binanggit ko nung nakaraan po, bagamat may mga crisis, minsan may mga tanong tayo, how long to, o why, bakit ito nangyayari. At during nagtatanong po tayo noon, para sa akin po, talagang dapat we learn how to live in the middle of crisis. No? And at the same time, we learn how to lead in the middle of crisis. Every one of us should learn to live and learn, okay? Learn to lead and learn to live, no? Halimbawa, paano magli-lead ang mga tatay ngayon sa gitna ng crisis? Yan, magandang tanong po yan, no? Paano magli-lead ang isang breadwinner sa kanyang family, no? During the pandemic o crisis na ito? Ako po, paano ako magli-lead as a pastor? Paano magli-lead yung, yung ating mga spiritual leader in the middle of that pandemic? So hanggat maaari po, tingnan po natin itong mabuti kasi itong topic ko po ngayon, napakaganda po nito, no? Kasi ginamit ko po yung life ni Daniel, no? So magbabasa tayo ng life ni Daniel, no? Nakita ko po dito yung yung pwede natin maging respond, yung pwede natin maging galaw sa panahon po na meron po tayo ngayong crisis, no? Alam niyo po, what do you do in times like this? Yung crisis pong ganito, no? Napansin niyo po, karamihan mga messages po natin sa buong mundo ay tinutulungan po natin, tinutulungan po natin yung mga tao na maka-cope up sa crisis, no? Sa Bible, meron pong isang tao, ng pangalan niya po ay Daniel and his friends, no? Naka-experience sila ng crisis at talagang nahirapan po sila. Okay? At during buong crisis, akala nila life is over. Minsan ganyan po nararamdaman natin. Of course, yung nation po nila noong time na yon was captured by the Babylonian Empire. Yung kanilang city, yung kanilang temple was devastated. They had been wiped out by these powerful forces coming from different places, no? So nawasak po talaga yung Israel. Sila Daniel po, na-captive po sila. And now, si Daniel po, batang-bata po siya. He find himself as a captive in another nations. Ang hirap po nun, di ba? Now, ano ang gagawin mo pag ganoon tayo? Now, huwag natin kakalimutan, Daniel is too young. Daniel is too young, no? He is too young to endure this kind of difficulties. He is too young to go through these difficulties, no? And sometimes, the challenge when you are too young is the challenge to become a leader during the middle of crisis. So, minsan matatanong ka, paano ako magli-lead, Bishop Oriel? Like Daniel, he was too ill-equipped. Because yung invasion po ng Babylonia sa kanya, biglaan po ito, hindi pa siya trained, hindi pa siya equipped. He is too untrained to be a leader. Yan po ang katotohanan po nito. He had no preparation to be a leader during that time. Yun po yung kalagayan po ni Daniel. And yet, here and now, he is on a position to become a great leader. And sometimes po, pag tayo po nasa ganitong kalagayan, you're not old enough to lead at a level that people expect you to lead. No? Yan po yung napansin ko po, no? Wala tayong proper equipping, wala tayong proper experience, wala tayong proper knowledge to lead. Sometimes you don't have the right connection, wala kang platform, no? Ano gagawin ng isang bata? Like for example, what if a child die na yung tatay niya namatay, no? Na siya ay 10 years old lang. Di ba nakakaawa? Hindi prepared, hindi siya equipped, no? I want you to see that little child at 10 na walang nanay, na wala ang tatay. Paano? Di ba laki ng pressure po nun? No? Si Daniel po is too young. He is too inexperienced. No? He is on the wrong place. Wala siyang platform, wala siyang pera, wala siyang backing ng anybody. Seemingly, he is all alone. And yet, mga kapatid, dito ko nakita, dito lumabas yung pagiging leader niya. Dito niya na-discover yung leadership calling niya in his life. And yung kanyang leadership is undeniable. No? So, he began to live and lead in the middle of crisis. Remember,
yung batang ito, wala talaga tong experience sa leadership. Pero tingnan niyo po, siya ang naging leader. Bata, walang experience, walang nanay, walang tatay, andun pa sa ibang lugar. Alam niyo po, ganyan po yung kalagayan natin ngayon. Maging leader ka kaya, maging isa ka kaya tagapanguna, pangunahan mo pamilya mo sa kaligayahan ng pandemic na to. Kaya mo, kung ikaw yung breadwinner, kayanin mo kaya? Walang ibang aasahan, ikaw no? Mga tatay, kayanin mo kaya yung pandemic pressures? Mga tatay, I'd like to ask that question. Kayanin mo kaya kung ikaw yung breadwinner sa bahay ninyo? O kaya, isa kang young people na wala kang experience, tapos ikaw yung, tapos sabihin siya ng leader mo, ikaw mag-lead sa group, ikaw, naku, para bang nape-pressure ka. Kasi nga, parang ill-equipped ka, inexperienced, hindi mo alam ang gagawin. Besides, sino ba magsasabing sanay na tayo sa pandemic? Even ako po, si Bishop Oriel, natotorete po talaga ako. No? I just came from COVID with my family, kasama din po, no? We never experienced this. No? Pero the question ay palaging magtatanong. Tatanong talaga yan. Kaya mo bang mabuhay dyan? Kaya mo bang mag-lead dyan? That's the challenge of my life. How do we live in the middle of crisis? And how do we lead in the middle of crisis? Leading cho, tsaka living. Kaya mo ba yun? No? So titingnan natin ngayon po itong si David. No? Si David, nakita ko yung 10.7.3 sa kanya. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng 10.7.3? Research niyo po yan sa Book of Daniel. Nandiyan niyo po yung 10.7.3. In fact, yan po yung gusto ko i-share sa inyo, no? Yung 10.7.3, patungkol po yan sa ano, Daniel is a 10 times better. 7 more hotter yung fire sa kanya at 3 times a day siya nagpe-pray. Yun ang kanyang buhay, 10.7.3. Tayo po, maging 10.7.3 lang tayo, makakaligtas na tayo. No? Ano yung 10.7.3 principle na pinakita sa Book of Daniel? 10 times better siya, 7 times siyang itinaan sa apoy, 3 times siya nagpe-pray araw-araw. Napaka-simple po nun. Ganyan po, gumaling ang batang leader na to na si Daniel. Hindi ho na itumba si Daniel. In fact, pinapakain sa leon, di siya namatay. He learned how to live in the middle of crisis. Hindi lang siya nabuhay doon. Nag-lead pa siya. No? Yung iba hindi na kayang mabuhay, mag-lead pa kaya. No? So this is the challenge to every one of us. Kaya mo bang mabuhay muna para mag-lead? Mabuhay ka lang. Learn how to live and then learn how to live. This is the challenge. So I'm here, your Bishop, Pastor Oriel. Nasa inyo pong harapan ngayon. Prayer ko po lahat kayo, mabuhay kayo in the middle of this situation at makapag-lead tayo kasi tayo po yung mga spiritual leaders dito. No? Now-overwhelmed po tayo, parang hindi tayo, sa totoo lang po, sa pandemic, lahat tayo inexperience. Ill-equipped tayo dito. No? Ill-equipped, no? Paano mo haharapin to mga challenges na to kayo ng umaga? I was with our brother and sister, no? Sabi ko sa kanila, alam nyo, mahirap ang laban ngayon sa COVID sa Pilipinas. Hindi tayo ready. Una, hindi tayo ready na ang katapat natin dito, puro mga corrupt people. Corrupt, number one, corrupt po ang, may mga government official na corrupt, na greedy. No, pinagsasamantalahan po. The more may COVID, tuwan-tuwa sila kasi magkakapera po sila, yung mga government official na corrupt. Pangalawa, meron po tayong mga hospital na corrupt, mga doktor na corrupt. Pinagsasamantalahan yung mga pasyente. Ginagamit ang PhilHealth, nagko-connive para biktimahin po yung mga pasyente. Wala silang kalaban-laban. May sakit na sila dahil greedy po yung mga hospital. Kinukuhanan pa sila ng pera. Dalawa na problema natin. Pangatlo po yung media. Nilalagyan sila ng pera ng mga pharmaceutical company na nagbebenta ng napakamahal na gamot para lokohin ng mga tao, para wag papasukin yung mga gamot na mura na pwede ho nating gamitin para maligtas sa mga Pilipino. So naghalo-halo na po ito. Okay? Ang nagkakampi-kampi sa pangunguna ng mga, tawagin natin mga pharmaceutical company, patago ho ito, palihim. Pero ako, hindi ko ito ililihim. Hindi ko ito itatago, sasabihin ko sa inyo. May mga pharmaceutical company na nagkokontrol po ng mga government corrupt officials. May mga pharmaceutical company na nagbibigay ng payola sa media para utuin, guluhin ang impormasyon, para matakot ang mga tao. Ganun po ginagawa nila. Sama-sama po ito. Nagko-connive ang PhilHealth, nagko-connive ang hospital at mga doctors para tumas ang kanilang kita sa kanilang tinatawag na professional fee sa mga doktor, kita sa ospital, at alam nyo saan sila nanguha ng pera? Kinukuha na nagko-connive sa PhilHealth, biktima ang mga mamamayang nagkaka-COVID.
Pag nandiyan kayo, mabubuhay ka pa kaya? Ha? Pag nandiyan kayo, kaya nyo mag-lead sa ganyang kalagitnaan. It's not easy, mga kapatid. So, iyan po para sa akin, ito po yung challenge sa atin. Tayo mga Christian, ang challenge sa atin, how can we live on that atmosphere with this corrupt, no? Evil, greedy people in our midst, no? Of course, hindi naman po lahat ng government official ganyan. Hindi naman po lahat ng doktor, Hindi ko nilalata, hindi rin lahat ng ospital, hindi rin lahat empleyado ng PhilHealth, pero po, meron po talaga. So, while we are living, wala tayong kalaban-laban po. Alam nyo po, pag mahirap ka, wala kang kalaban-laban. Kapag lalo na hindi mo alam, paano mamuhay at mag-lead, no? So, yung challenge ko po, kaya ako to ipipreach. First, I want you to live. You know how to live right now in the middle of this pandemic. And at the same time, you know how to lead. Kasi ililid mo yung family mo Ililid mo yung business, yung company mo, yung office. Ililid mo no? And somewhere, somehow, meron po kayong assignment na mag-lead dito. No? Hindi lang para mabuhay. Kasi if you live without leading, madadali ka dyan. Dapat we learn how to live while we are leading. Dalawa po yan. Wag nyo pong pupuntahan yung lugar po ninyo na puro kayo living. Unless you become a leader, then you cannot guide and lead your family. So ito po yung gagawin po natin ngayon. So let's see how Daniel lived and lead in the middle of their crisis. No? Nandun sila sa kanilang ibang bansa, nasa Babylonia na sila, kinuha na sila, in-exile na sila. So wala na siyang nanay-tatay na katabi, bata pa lang siya, ill-equipped, walang training, walang experience, walang platform, walang pera, lahat wala. Pero hanga ako sa batang to. No? Babasahin ko po sa inyo bakit ako humahanga sa batang ito. Okay? Let me read sa verse 19, okay? And verse 20 ng Daniel chapter 1. Tingnan niyo po, no? The Bible said, the king talked with them and found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah. So they entered the king's service. In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magician and the enchanters in his whole kingdom. Teka muna, mukhang iba ginawa dito ni Daniel, mga kapatid. Okay? Tingnan niyo po yung unang-unang nakita ko. Yung first two, napansin ko, they know how to live, sabi dito, no? Non-equal to anybody. May pangalawa, sabi dito, they are 10 times better than all. Hallelujah. Siya nga naman, nasa pandemic ka na, hindi ka pa the best, hindi ka pa naging better. Paano mo gagawin ang life mo na non-equal to others? Paano mo gagawin ang sarili mong better 10 times than others? I think ito po yung susi na dapat makita po natin. No? Nakita nyo po ito. Paano siya naging 10 times better? Paano silang naging non-equal to anybody? Ibig sabihin po, pag sinabi pong non-equal sa Tagalog, kakaiba po sila, walang katulad. Pag sinabi pong 10 times better, grabe. Kung may magaling, sila 10 times na mas magaling. Kung yung mga magugulang na kurakot, dapat we are better than them. We are 10 times better sa mga evil people. Sa mga greedy, we have to be 10 times better. We have to be 10 times wise, na mga kapatid. Iisahan tayo ng ospital, ng mga doktor, but we are 10 times better dapat sa kanilang panggugulang. No? Di ba? Dapat alam natin kung paano tayo gagalaw. We are 10 times better than doon sa mga taong nang-iisa. Doon sa mga nangungurakot. Alam dapat natin yung galaw, dapat meron tayo pong wisdom, mga kapatid. Okay? So Daniel made a decision, okay? He has a new world na to live. Nakita ko po dito, wala yung parents niya, wala yung pastor niya siguro doon. Tingnan niyo po, may babasahin pa ako, no? Sa verse 9 po, ng chapter 1, eto sinabi dito. Chapter 1, verse 9. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine and asked the chief official for permission not to defile himself this way. Okay? So dito po yung kanyang resolution, nag-resolve siya, not to defile myself. Okay?
Now God has caused the official to show favor and compassion to Daniel. Verse 10, 1 verse 10, but the official told Daniel, I am afraid of my lord the king who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would then have my head, cut my head, or have my head because of you. Alam niyo po, dito ko nakita. Ha? Paano siya naging 10 times better? Yun ang magandang tanongin natin, no? Posible ba, Bishop? May pandemic tayo ngayon. Ang goal ko, maging 10 times better? Ha? Maging non-equal tayo. Dapat ganun po yung goal natin. Hindi ko kasi tayo tatagal doon sa mga nakapaligid sa ating bumibiktima sa atin. Hindi tayo tatagal. You have to be more wiser, full of understanding. Ha? Dapat you have more knowledge. Yan ang puhunan natin dito. So, ang tanong dito, Pastor, how can I live in the middle of crisis? How can I live in the middle of pandemic? Well, I should suggest, you have to make yourself better. 10 times better. That's the challenge. Ha? Until you find yourself, you have no equal. Para si Daniel, no equal compared to other people. Ganyan naman po talaga dapat ang mga Kristiyano. Ha? Mas alam natin ang ginagawa natin. We are 10 times. So, ang challenge ko po sa inyo ganito. Would you be willing to work for yourself to become 10 times better in the middle of pandemic? Kasi kawawa po asawa nyo, anak nyo. Magiging kawawa po yung mga loved ones nyo. Kasi po, ang requirement talaga sa middle of pandemic, nakita ko. O nga, Lord, no? Hindi kami pwede ritong pa-atras, hindi kami pwede pa-decrease. Dapat, life must be increasing at this moment. Kaya suggestion ko po, pilitin nyo pong gumaling. Now, saan magaling? Yun, magandang tanong. Alam niyo po, saan siya gumaling? Basahin niyo po yung Bible and you will be amazed. Nag-resolve si David na hindi niya ide-defile ang sarili niya. Hindi siya kakain ng pinapakain sa kanya. Kasi po yung pinapakain sa kanya, inahandog sa idols. So sabi niya, hindi ko pwedeng kainin niya, may Diyos ako. In-offer niyo sa idol siya, papakain niyo sa akin, hindi ko pwedeng kainin yan. Ganito na lang, sir, kakainin ko na lang kahit gulay lang. Okay. Pero paano, sabi nung nag-aalaga, sir, pag ikaw puro gulay lang, baka pumayat ka. Baka ikaw ay ganito mangyari sa iyo. Pero alam niyo po, after 10 days, ang nakita nila kay Daniel, what? He is better than others. He is 10 times better. Masigla, maayos, matalino. Kaya diyan po nagsimula yung kanyang spiritual leadership. Ano po yung sinasabing ayokong magpa-defile? Ha? Alam niyo po, honestly, ito nga po yung spirit ng pandemic, you know? Sa pandemic, mag-iisip dito mga tao, yung mga nang-iisa, nagko-corrupt, nagiging greedy. Yung po, dinidefile nila yung sarili nila eh. Ha? Alam nyo ba, kung kayo nakikinig, mga government officials, mga hospital at mga doctors, sige, i-defile nyo sarili nyo. And I promise you, you will 10 times worse in your life. Ang pag-asa natin dito sa bayan natin, ipakita natin sa Diyos na hindi tayo magko-compromise. Ang ibig sabihin po ng hindi magko-compromise, hindi na tayo papasok sa mga malit makasalanang gawa. Yun pong ibig sabihin yan. Grabe, may nahihirapan na mga tao, kinukurakot pa. Ibig sabihin yan, dinidefile mo ang sarili mo. No? Si Daniel, bagamat everybody is corrupting themselves by worshiping the idols, tingnan niyo po si David o si Daniel. Wala. Nag-resolve siya. Ibig sabihin, nag-desisyon na siya. Sabi niya, desisyon ko, hindi ako luluhod. I will never bow my knee. While everybody is bowing their knee, tingnan niyo ha, while everybody is bowing their knee, this man, Daniel, is not bowing to the idols. He never compromised. Yung pinapakain sa kanya, sabi niya, hindi ko kaya. Why? Kasi po alam niyo kung bakit. Hindi niya dinidefile yung kanyang faith kay Lord. Hindi niya sinisira, pinangangatawanan niya yung kanyang pagiging maka-Diyos, yung pagiging may relasyon sa Diyos. Alam nyo, napakadali po sa panahon po natin ngayon na dahil may pandemic, ang dali hong mag-backslide, ang dali hong mag-compromise, ang dali hong gumawa na lang ng masama kasi gipit tayo, kapit patalim. No, don't do that. This is the time to show yourself that you are a true Daniel. Ha? And then, saan humugot si Daniel? Ba't naging siya 10 times better? Wala pong iba. Para sa akin, he began 10 times better. He is unequal with anybody. Alam niyo kung bakit?
because of his decision not to defile himself. Ano man ang mangyari, hindi ako bibigay. Ano man mangyari, hindi ako maghahanap ng panibagong Diyos. Hindi ako susuko, hindi ako luluhod sa Diyos-Diyosan. Ibig mo sabihin, hindi ako babalimbing sa Diyos. Hindi. Ha? Ang dami hong Christian. Kaya, very religious yung iba. Minsan, doktor po yan, may-ari ng ospital. Ha? Maganda tingin sa kanya sa lupunan. Mayaman, may pera. Ikaw nga may-ari ng pharmaceutical company, di ba? Ikaw nga, government official ka. Pero kapatid, defile ka. Defile ka. Alam nyo, pag defile po ang isang tao, magbasa kayo ng Bible, reverse expectation mangyayari sa'yo. Pag sinabi ko pong reverse expectation mangyayari sa'yo, ibig sabihin, yung inaasahan mo maganda, baligtad, pangit. Yung iniisip mo na yayaman ako, galingan natin mandugas, galingan natin mag-corrupt, baligtad po, reverse shocking expectation mangyayari sa'yo. Ha? Si Daniel, hindi siya nag-defile ang sarili niya. Hindi siya bumigay. Alam nyo, isa lang na-expect sa kanya, tinulungan siya ng Panginoon. Ha? Mga kapatid, this is not the time to defile ourselves. No? Ha? It is not the time. Ha? Grabe, may COVID, nag-adultery ka, may COVID, nagda-drugs ka, may COVID, dinidefile mo sarili mo. Ha? May COVID, nagpo-pornography ka. Ha? May mga problem ka sa sexual problem. No, may COVID na nga eh. Dapat sa panahon ng crisis natin, do not defile yourself. Ibig sabihin, no, we need to live a holy life. We need to live a separated life. Ito po yung nakita ko po kay Daniel. Hindi niya hinayaang madumihan ang buhay niya. No, malinis talaga. So gawin po natin ganito. While everybody, baka may mga tao po talagang gustong dumihan ang sarili, dapat ikaw bilang isang Kristiyano, do not defile yourself. Ito po yung nakita ko. Pangalawa, ito po yung pangalawang nabasa ko dito. No? Dapat po, once you become a better man, okay, don't forget, sa middle po ng crisis, di ba, ginawa mong 10 times better sarili mo, unequal yung sarili mo, no? I think, if a better man rise up in the middle of, kinakailangan po, dito tayo mag-build po ng community. Pag binasa niyo po yung Daniel, una, nagsisimula po sa kwento, sa pagsulat po ng Book of Daniel, singular. It's not about a group. It's not about the group. It's just about Daniel. Okay? Siya po yung humingi ng permission. Huwag na lang ko kakain ng mga in-offer sa idols. Gulay na lang po ako. It was Daniel who hear from God. Personal muna nagpo sila. No? It's all by one person. Pero pagdating po sa verse 11 to 14, tingnan nyo po na si Daniel, ano ginawa niya. Okay? Daniel said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah. Ito na po yung paparating na po si Shadrach, Meshach, Abednego. From una, personal life niya lang, mag-isa lang siya. Pero tingnan nyo po, no? Please test your servant for 10 days. Verse 12. Give us nothing but vegetable to eat and water to drink. Give us. Dito, kanina, siya lang mag-isa. Ngayon, sumasama na. May gusto na siyang isama. Then compare our, maging our na, naging plural na to, no? Our appearance with that of the young men who eat the royal food and treat your servant in accordance with what you see. So he agreed to this and tested them for 10 days. Yun na. Yun na. So pumayag siya. Nakita ko po dito, si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila ang nag-make ng resolve. Si Daniel. But Daniel begin to include them. It goes to singular, to plural atmosphere. Ano niyo po makikita niyo, Pido? Alam niyo po, nakita ko, pakiusap ko lang po ito sa inyo, no? Never, ever live alone in times of crisis and pressure. Never. Huwag niyong gagawin po yan. It's too dangerous to be alone. Ang galing po ni Daniel. Di ba siya lang po yung una? Ginalingan niya yung sarili niya. Naging 10 times better siya. Pero alam niyo po, pag binasa niyo po yung talata, hindi niya hinayaang wala siyang kasama. Kaya yung mga taga-dulos, mapalad kayo, may cell group kayo, may community kayo. Hindi kayo makakalusot dito pag mag-isa lang kayo. Hindi ho. Dito sa panahon ng pandemic,
lalo kayong mag-develop ng community. Dapat yung mga cell group natin lalong gumaganda, lalong lumalakas, lalong nagiging intimate yung relationship natin. Paalala ko sa inyo to, ang mag-isa, patay, madadali kayo dyan. Dito po, hindi nyo kakayanin mag-isa. So ako po bilang pastor, na-COVID yung mga member ko, dami na-COVID yung mga members. Ang ginagawa ko po, kinakausap ko, tinatawagan ko, tintext ko, ano yung pwede itulong. Kasi alam ko, hindi niya kaya mag-isa. Okay, nakita ko talaga. Yung mga nag-iisa na walang kasama, kawawa, malulungkot. Alam nyo ba, makinig kayo, sa panahon po ng COVID ng crisis na ito, alam nyo po ba, sa Japan ngayon, mas marami ang nagpapakamatay kaysa namatay sa COVID. Bakit sila nagkakamatay? Because they feel they're so alone. They were so sad, nadidepress sila by themselves. They killed themselves. Puntahan nyo po ngayon ng National Mental Hospital. Nakausap ko po yung isang friend na doktor po doon. Sabi niya sa akin, Bishop, ngayon po pinakamaraming na mental hospital. Alam niyo kung bakit? Sa totoo lang po dahil sa COVID, kasi po yung iba, may COVID na may pressure na gusto pang mag-isa. Yung iba nga, may cell group na umaalis pa. Ano yun? Suicide yan. Kinakailangan pag nasa cell group kayo, yung community nyo, parang si Daniel. Di ba siya nag-commit siya mag-isa? Pero sinama niya na si Meshach Abetol, sama-sama kayo sa akin. Sumama sila. Ha? Nakita ko dito, dapat tayo mga leaders, mga spiritual leaders, dapat magaling kayong mag-build ng community during crisis. Hindi ka lang maging magaling na tao, pero dapat magaling kang mag-build ng relationship sa iba. If you want to become a true, effective spiritual leaders, if you want to become an effective father or mother, talagang babantayan mo. Alam niyo po, ito, true to life story ulit. Anak po ng pastor, nag-deep depressions. Bakit? Yung mga bata, hindi sila sanay ilagay mo lang sa bahay, hindi lalabas. 1 buwan, 2 buwan, madidepress yan. Madidisorient yan. Dapat marunong. Pero yung bata po, may community. Kaya ginagawa ko po sa akin, maski yung anak ko, nakikinakausap ko sila. Kasi po nakikita ko, I cannot live alone. Yung anak ko, she cannot stay alone. We need to develop a strong community during the middle of pandemic. Kaya panalo yung may cell group talaga, yung mga nagsa-cell group, yung mga umaalis sa cell group, paalala ko sa inyo, madadali kayo. Kasi ang iniintay ni Satan, yung nag-iisa ka na lang. Ipapalayuin ka, then boom, titirahin ka niya. No? Madidepress ka, madi-discourage ka because you are all alone by yourself. Ha? Hindi ka pwede mag-scuba diving na hindi marunong na wala kang teacher. Ha? Hindi pwede yun. Dapat lagi mo kasama. Para bang lahat po tayo, talagang no man is an island sa ngayon. Lalo na po ngayon. So, ini-encourage ko po kayo lahat, pag kayo po ay nasa minta ng pandemic, gawin mo the best ang sarili mo, pero magdamay ka naman. Yung galing mo, gamitin mo doon sa community mo. Encourage mo yung kapwa cell group member mo. Yung kapwa cell member mo, palakasin mo. Tulungan tayo ngayon. Yung community ng Dulos, dapat nagpamahalan tayo lalo. Nagtutulungan tayo. Alam niyo, nababless ako. Nakabuo tayo ng isang medic team. Sabi ko, hindi naman ako member ng medic team. Pero ngayong araw na to, nagpadala na naman ako ng gamot sa isang tao. Nagpadala na naman tayo ng konting tulong. Bakit? Hindi ko talaga mabubuhay mag-isang kawawa. Tinanong ko, kamusta? Sino kasama mo? Wala po, ako lang mag-isa. Oh, sino nagdadala sa pagkain? Bahala na lang po. Kawawa naman. So sabi ko, sandali. Ikaw lang mag-isa? Opo, may gamot ka na. Wala nga po, inilalagnat na po ako eh. Sabi ko, Lord, kaya kita nyo, pag kayo mag-isa, kawawa kayo. Dapat during pandemic, dito nyo palakasin ang community life nyo. Community life. Daniel was good on that. No? Magaling po si Daniel. No? I will repeat, it's too dangerous when you're alone, mga kapatid. Don't attempt in your life to be alone during pandemic. It's more easy to die, easy to be defeated. Okay? Kaya kita nyo mga police, pag sila nag-work, body-body sila, kasi kailangan nila lagi ng backup. It's too dangerous sa isang spiritual leader to be alone. Kaya yung mga cell leader, dapat makonect sa primary 12. Yung primary 12, mag-connect sa bawat isa. Okay? Of course, Daniel is alone when he resolved before God not to compromise. Pero he cannot fulfill the plan of God in his life if he tried to do it alone. Okay? Ito po yung makikita yung picture na si Daniel nag-commit as a person. Personal ang commitment niya, pero gumawa ito ng mga bagay na may kasama. Kasama niya na si Shadrach, Meshach, Abednego. Ha? Siguro, pwede nating sabihin, I need to become part of community. O siguro kung kayo na, I need to become part of a team. Team of spiritual leaders. Community of spiritual leaders. So ano ginawa niya?
He dragged his friend or his buddies, si Shadrach, Meshach, Abednego. He pulled them in. Sama kayo. Eh, siguro sabi po ni Shadrach, Meshach at Abednego, wait, Daniel, alam ko, you make a stand. And that's okay, pero ba't nasasama mo kami? Sa totoo lang, mga kapatid, it was Daniel who pulled them into that, no? Alam niyo, sa totoo lang, before they knew, itong Shadrach, Meshach, Abednego, before they knew it, they are already in the middle of center of controversy. Bigla silang nagluhudan yung mga tao, sila na lang nakatayong tatlo. Imagine what happened to them. Nakatayo na lang silang tatlo. Ba, napansin ko, kanina si Daniel lang ang nag-resolve na magkukumit kay Lord. Hindi magko-compromise. Pero it was Daniel who pushed this three guy. Alam niyo po, sa totoo lang, ito po yung kailangan natin during pandemic. Ulitin ko. Do you have that kind of people in your life? Meron ba kayong ganyan? Anong klaseng tao kailangan natin ngayon? Alam niyo anong klase? We need people who pulls you deeper into the things of God. Ngayong pandemic, kailangan natin ng isang community, ng isang kaibigan na Kristiyano who can pulls you deeper into the things of God. Kailangan natin po ngayon ng community. Kailangan natin ng ka-relationship who will push you further in God. Sometimes you have never been there, pero sila ang mag-iinganyo sa inyo. No? Nung ako po ay bata, nagkaroon ako ng pressure. Pero meron po akong isang tao na laging pupunta sa akin, always pulling me further. Always pulling me faster. More and more in the center of God's will. He keep on pushing me to fulfill God's purpose in my life. Yan ang kailangan natin. Itong panahon natin, yan ang kailangan natin mga tao. Yan ang kailangan. Ay mga kapatid, please, dapat sa community natin, lahat tayo nag-i-encourage about isa. Let's do the will of God. Let's fulfill our assignment. Diyan kayo sumama. Yung mga taong nagbibuild ng community, meron ka bang taong ganyan, yung pag nilapitan mo, mapapalapit ka sa Diyos? Yung pag sinamahan ka, yung ilagay ito, yung mapapalingkod ka sa Diyos. Pare, nasa pandemic tayo, naglilingkod tayo sa Diyos. Nasa pandemic tayo, hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ganyan tayo, pare. Ganyan tayo. Dapat tulungan tayo. Marami po mga Christian ngayon nasa cell group, may gusto diyang umayaw na, pero meron dyan darating na Daniel. Meron. Hindi ba? Okay, luluhod. Paano to? Patay kung patay tayo. Patay ko. Pero susunugin daw tayo. Sunugin na tayo. Okay lang. Kung di man tayo tulungan ng Diyos, di pa rin ako luluhod. Ganun banat. Di ba? Yan ang kailangan natin. You cannot live alone during pandemic. Dapat dumikit na kayo sa mga cell leaders nyo. Dumikit. Mga cell leader, paalala ko sa inyo, naku po, kayo po taga-push. Kayo po taga-pull niyan. Talagang bunutin nyo talaga sa kampo ni Satanas. Bunutin mo, i-push mo. Ipupush mo sila lagi sa center of God's will. Ipupush mo sila lagi sa plano ng Diyos. Yan ang mga kailangan natin yon. Hindi natin kailangan yung mga bulastog na mga Kristiyano na dahil sa sobrang pandemic, inuman. Grabe naman yan, Inuman ng habol. Ang yaya sa'yo, inuman. Huwag magsimba. Anong klaseng, huwag kayo sumama doon. Alam niyo, minsan yung mga taga-push, yung mga taga-pull sa atin, yung mga pusher, yung mga kapatid nyo, yan lagi, magsimba ka. May lives. Yung mga ganon, yun ang kailangan mo. Sa community natin, dapat ganon tayo. Sino sa inyo tuwing umaga in-encourage ka? Sumama ka sa prayer meeting. Ang ganda. Parang araw-araw, linggo. Alam niyo, pag may ganyan tao lumalapit sa'yo, yung bang, sama ka. Magpalakas tayo. Yung ganon ang kailangan. Sabi ko nga, how can you become a better person 10 times better? Wala namang ng community nagdadala sa'yo para doon ka sa center of God's will and doon ka palagi sa kalooban ng Panginoon, ginagawa mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Yun ang pinakamaganda. Hindi ka magiging 10 times better. Hindi ka magiging non-equal to other. Hindi pwede. Kasi po, bakit? Wala ka naman sa will of God. Wala ka sa purpose ni Lord. Wala ka sa assignment mo. Bakit? Inaalaw mo kasi ibang tao na daling ka sa labas. No. Those people, reject niyo siya. Hindi na ako sama sa'yo. Pupunta lang, lalo ngayon pandemic, pumunta ka lang doon sa tamang lugar. Sumama ka lang doon sa tamang gawain. Because why? Because you need a community. Like Daniel. Pwede naman siya lang mag-isa Pero sabi niya, hindi ako magiging matagumpay. Inengganyo niya. Sino?
Yun, Shadrach, Meshach, Abednego. Ngayon, 4 na sila. Naging community na sila. No? Ayun na. Dahil nabuo na po yung community nila, nakita ko po gumanda. No? Si Daniel siya taga-push. Ha? Ngayon, nung sabi, kumalembang na may music, pag teng-teng nung may music na, nung araw po kasi sa Babylonia, pag tumunog na po yung music, yung kanilang cultural idol, lahat luluhod. Lahat luluhod. Yung 3 hindi lumuhod, nakatayo po. Sino may kagagawa nun? Si Daniel. Na-influensyahan eh. No? Kaya nga sabi ko pa mga kapatid, I hope you have people in your life like that. Or kaya po, huwag lang yung, sana may taong nagpupush sa'yo. Ano kaya kung ikaw yun? Sige. Ikaw kaya yung Daniel, ikaw yung taga-push. You are that person that are pulling or pushing others. Yung bang, every time that you were around them, naiiba takbo ng utak nila. Ganyan ang kailangan natin. Yung mga gusto na mag-backslide, gusto nang umayaw, gusto na bigla kang dumating, oy, wala nang nag-backslide. Wala na, ganyan si Daniel. Pag dumadating siya, kaya 10 times better talaga itong mama na to. He is unequal, no? Kasi siya, lahat ng nadidiscourage, pag sumama siya, tatapang. Ganun ang kailangan natin ngayon. Yun ang kailangan natin community, mga kapatid. Yung bang magpapalakas sa atin, magpapatapang sa atin, na magpatuloy tayo sa pananampalataya natin. Why? Because these people are there. Kaya sabi ko, kung wala mang gumagawa sa atin ng ganun, hindi tayo gumawa, dapat lahat, wag naman, ano kaya lahat nagpapa-encourage? No, dapat ikaw, you must be the right person. Ilan sa inyo sa araw na ito, may papalakasin ako eh. May tutulungan ako eh. May ipupush ako ng konti. Mayroon akong hihilahin. May talagang yung bang ganon? Yun ang kailangan po natin ngayon. Sa panahon ng how to live and how to lead. Ganyan po kailangan natin. Sana mayroon kang makita ng taong tutulong sa'yo. Pero, bakit hindi mo gawin yung sarili mo na ikaw naman ang tumutulong din? No? Yan po yung challenge sa atin ngayon. Nung binabasa ko po itong mga verses na ito, tuwan-tuwa ako kay Daniel. Kasi, hindi lang siya tumutulong, pero nung makita niya sila, Shadrach, Abednego, napansin niya. Alam nyo, di ba, sarap naman pakinggan, no? Alam mo, simula nang makasama kita, when you are always around me, sabi siya nung kaibigan mo, one day, nagising na lang ako. Ano nangyari sa'yo? I'm doing more for God. Nagising na lang ako, I gone farther in God. Nagising na lang ako, I go deeper with God that I cannot imagine. Well, that's how Daniel lead in time of crisis. Leadership yun, hindi living yun. Nabuhay siya, tumayo siya, pero nag-lead siya. Nagising na lang si Shadrach, Meshach, Abednego na hindi na sila lumuluhod sa idols. Bakit? Nagising na lang sila na, matapang din pala ako. Kaya ko pa rin ginagawa ni Daniel. Dapat ganun po. Alam niyo, prayer ko, sana yung life ko, yung makita ka pa lang ng tao, yung lumalakas na sila. Because that's how Daniel, kaya nga sabi ko, pwede ka nang sabihin 10 times better. Pwede ka nang sabihin 10 times better than before pandemic. Kasi ikaw, pag dumating ka pa lang, yung mga tao na iba na nabubuhayan eh. Alam niyo po, sa community ng Dulos, pakiusap ko po sa inyo, ganyan po ang gawin natin sa simbahan natin, sa church ng Dulos, sa community ng atin. No? Kung kayo po'y malayo man po, no? Mag-ano po kayo, mag-send po kayo ng message sa amin. Kung kayo pong you feel so alone and nobody's encouraging you, i-text niyo ako. Sabi ko nga sa inyo, tulungan tayo. Yung mga member po natin sa Dulos, nagte-text sa akin, Bishop, yung uncle ko may sakit, kailangan po ng... Sabi ko, sige, tulungan natin ng tulungan. Tulong kami ng tulong. Bakit? Kasi, pandemic nga po kayo, mahirap ang buhay. No? Di ba, ang sarap nung masabi ng isang tao na, alam mo, nung panahon ng pandemic, dahil sa'yo, lalo akong nagmahal sa Diyos. Alam mo, dahil sa'yo, lalo akong nag-commit sa Diyos. Alam mo, nang dahil sa'yo, hindi ako bumagsak. Alam mo, nang dahil sa'yo, ginawa ko yung assignment naman. Nang dahil sa'yo. Nang dahil sa'yo. Hallelujah. Nang dahil kay Daniel. Nang dahil kay Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego,
tumayo sa kanilang pananampalataya. Gaano karaming tao ang tatayo ng dahil sa iyo? Yung faith nila, hindi nila give up. Yung kanilang assignment nila, because nandiyan ka. Kaya kayo, mga primary 12, mga 144, hindi tutumba ang mga tao kasi nandiyan pa kayo. Nandiyan pa kayo eh. No? Yung community nyo, iniisip nyo. So I really encourage everybody to do that. No? Now, puntahan natin po yung pangatlo. Ang ganda po. Ayop, may natutunan po tayo. No? Si Daniel po, he don't sit on the sideline because he is a victim. He always find himself in a position that he never wanted. No? He immediately built the team. Sa pandemic, you have to build your community, your companion, your team. I-build mo talaga yung team nyo po kagad, mga kapatid. Kaya po nakita ko dito, he was 10 times better together, hindi mag-isa. Build your team in times of crisis. Gawin nyo pong parang isang team, yung pamilya nyo, yung nanay, tatay, mga anak. Mag-teamwork na po kayo. Okay? Don't live or lead alone, especially in times of crisis. Number 3 po, punta nyo number 3. Ang pangatlo po, eto na. Maganda po to. Embrace the fire, o number 3 po, okay, go through the fire. We embrace the fire. So, from Daniel's resolve to the resolve of many nangyari po. He built his team, now they share the same conviction. Yung tatlo, pareho na rin ang conviction niya. Si David tsaka yung kanyang tatlong inaalalayan, pareho na sila conviction. Dapat dumating po ganun, no? Sabi ko nga sa inyo, nung tumunog na yung pansamba sa idols, yung tatlo, nag-decide, no compromise tayo, ha? They refuse to stand. They never kneel to the idols. Ano consequence? Eto na, the consequence, there will be thrown into the fiery furnace. Nako, basahin ko po sandali dito sa Daniel 3:19. Nung malaman na itong tatlo na to, hindi pala lumuluhod sa doon sa tinatawag na cultural idols ng panahon nila, naggalit po si Nebuchadnezzar. Sinumbong sila, sir, meron pong ayaw lumuhod. Sino? Yung tatlong Hebrew, hindi ko talaga lumuluhod eh. Una si Daniel po, yun, tsaka yung tatlo po. Ganun ba? Galit na galit. Sabi po ng Bible sa verse 19, eto na. Eto na. Eto na yung sinasabi ko, 10 times better, 7 times hotter. No? Then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego. Pinalitan na pangalan nila, no? And his attitude toward them changed. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual. 7 times hotter. Hindi ka nagko-compromise. 7 times hotter. Binigay sa kanila. Now, I don't know how can you handle fire. No? Fire is a symbol of pressures. No? Ang fire, a symbol po yan ng difficulty sa life. Okay? Ang natutunan ko po dito sa istoryang ito, yung iba kasi, hindi nila ine-expect na may pandemic. Can you expect the fire? In fact, gusto ko po sabihin sa inyo, don't just expect the fire. Embrace the fire. Yan po yun. These people, Shadrach, Meshach, Abednego, was put in the fire not because they did something wrong, but they did something right. Sometimes difficult things happen to us. Yan po nakita ko. It happens to our life, and sometimes we assume, ano ba nagawa kong mali, Lord? Di ba, nasubukan niyo po yung magtanong? No? Natanong ko din niya, tinanong sa akin, Satanas yan eh. No? Imagine niyo, yung anak ko, nagdideliryo sa ospital, yung asawa ko, nag-aagaw buhay po yung mga tao, pamilya ko. What have I done wrong? Matetempt kang itanong, Lord, ano ba ginawa kong mali? Kasi pala niyo kung bakit. Minsan po, pag dumadating na yung fire, mainit na mainit, 7 times to, First time ko pong dumaan sa 7 times hotter. Naku po, hindi ako makatulog, umiiyak during the pandemic sa family ko. Ang lupit nun, mga kapatid. It happens in my life. Alam mo, papasok sa isip mo, mag-a-assume ka na, ano ba nagawa ko, Lord, na mali? Ba't mo naman ako ginanito? Naranasan nyo na bang nagtanong ka ng ganun? Because you don't know how to embrace the fire. You don't expect the fire, and the fire came. And then, that's the question, Lord.
Ano ba nagawa ko, Lord? Alam niyo po that many times, many things happen in our life happens because we did something right. Kaya sila susunugin not because they did something wrong. They did something right. So, every time you do something right, baka pong magkaroon ng retaliation ng kaaway dyan. Ano tawag po dito? Sometimes, we misinterpret the fire. Do not misinterpret the fire. Ano yan i-embrace natin yung fire kasi hindi natin na-misinterpret ang fire. Paano natin na-misinterpret ang fire? Kasi po, ang fire po, sabi po ng Proverbs 17 verse 3, basahin ko lang to, no? Proverbs 17 verse 3, the crucible for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the heart. Yun po ang ibig sabihin yan. When you go through the fire, tinetest kasi yung heart natin. I hope na lumabas kayong ginto na purong-puro. No? Hindi natin nagtatanong tayo, Lord, ano ba nagawa kong mali, Lord? Ba't kinakailan dumaan ako dito? Ha? Lord, ba't na-COVID yung asawa ko? Ba't na-COVID yung... Lord, ano ba nangyari, Lord? Ano ba ginawa kong mali dito, Lord? And the Lord showed me the answer, anak. The crucible for silver and the furnace for gold. Because the Lord tests the heart. Yung lahat po ng mga fire na pagsubok inila Shadrach, Meshach, Abednego, yun lang po yung, the Lord tests our heart. Tinest niya si Abraham, lahat tayo tetest. Kaya nga, sa COVID, sa pandemic, learn how to embrace the fire. Don't run from the fire or don't run from the test. Embrace the testing. Embrace the fire. Sabi ko nga don't run from the difficulty of spiritual leadership. May mga leaders po dito, may tatay ngayon, may mga cell leaders ngayon, huwag kong tumakbo sa difficulty ng leadership po ngayon. Leadership is difficult, especially in times of crisis. Ang pagiging tatay, mahirap yan, lalo na pagdating ng crisis. Ang pagiging breadwinner, ang hirap niyan sa pagiging Pero huwag kang tatakbo, huwag kang iiyak, huwag kang iiwas. Harapin mo. Embrace the fire. Suggestion ko, embrace the fire. Sometimes we have to make a difficult decision in our life. Sometimes we have to make tough decision. Agonizing, difficult decision. Kaya nga sabi ko, maganda to kung meron tayong team, di ba? If we build a community, we could ask other people, ano ba tamang gagawin ko dito? Hallelujah. Sa totoo lang po, mga kapatid, as we embrace the fire instead of running from the fire, please, huwag niyo pong mamimisinterpret yung dating ng fire sa'yo. Do not misinterpret the fire as a lack of God's favor. Hindi ho. Sometimes we interpret the fire as lack of God's pleasure sa life natin. Hindi po. Sometimes, lack of God's blessing. Kaya wala akong blessing kasi, kaya ako tinetest, wala tuloy ako. Kasi yung fire kasi po, nami-misinterpret po natin. Ito po yung nakita ko. Sa panahon po ng COVID ngayon, posible po maraming ma-misinterpret ang apoy. Do not misinterpret the fire. Yan po pantes sa'yo. Pantes po yan. Para pag dumaan ka sa testing, yung gold na po purify. Hanggang sa maging pure gold po yun. Ano sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 12? Pakinggan nyo ito, ang ganda ng verse, no? 1 Peter chapter 4 verse 12, sabi niya, dear friends, sabi niya po dito, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. So, hindi po strange thing po yan. Do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you. Kinakailangan po itong 1 Peter 4:12. Maunawaan natin, do not misinterpret the fire. Yung mga problema, yung mga pressure tong pandemic nito, huwag niyong ma-misinterpret. Tinetest po tayo dito. Naranasan ko po yan. And then number 4, okay? Keep the faith. Ito po yung keep the faith. Or sa ibang salita po yan, pet the lion. Pet the lion. Keep the faith and pet the lion. No? Nakita ko po, ang naging problema dito ni Daniel, nag-declare na po no? Sa tabi, alam nyo, wala na dito si Shadrach, Meshach, at Abednego sa tabi niya, wala na. Wala na po siya dito. It is Daniel only, no? Of course, makita po ninyo sa Bible, he rise up as a leader, he know how to build up his team, naging high official na siya, maganda na yung condition niya, papapunta na siya doon sa leadership niya. Alam niyo po, yung mga high official na kalaban niya,
Nag-set up po ng trap sa kanya. Ha? At ang trap sa kanya, kung sino man ang magpe-pray, paparusahan. Papakain sa lion's den. So, sinet up nila yung trap. Ang trap ganito, walang magpe-pray sa ibang Diyos. Pero tingnan po si Daniel. Again, Daniel, because he is strong 10 times better, Daniel refused. He refused, mga kapatid. He continued his habit and patterns of devotional life 3 times a day. Ay, hindi ko naman po sinasabi manalangin ka 3 times a day. Pero sa context niya, sa pattern at habits niya, tinira niya. Ha? Nakita ko po dito yung kahalagahan ng basic. Pagdating po sa pressures, huwag niyong bibitawan yung basic. Alam niyo basic? Grabe, ang laki na nga ng problema natin sa pandemic, hindi ka pa nagde-devotion, masisira ka dyan. Dapat, yung 3 times a day na ginagawa ni Daniel, symbol po sa kanya yan. Nasa gitna ako ng problem, nasa gitna ako ng pressures, isa lang matatawagan ko, Diyos. So, Daniel begin to pray morning, breakfast time, lunch time, and then in the evening. 3 beses. Kasi yung pressure todo eh. Sa totoo lang po, pag nasa pandemic po kayo, paano mo makikip yung faith mo? Di ba? Yun ang tanong. Mabibitawan mo ba yan o lalo mong hahawakan yung faith mo? In-encourage ko po kayo, pag nandoon na po tayo sa pandemic pressures po talaga, which is 3rd wave na po ngayon, walang bibitaw sa pananampalataya. Walang bibitaw sa pananampalataya. At ang wag pampabitaw, para wag bumigay yung pananampalataya mo, devotional life. Dito ko nakita. Grabe si Daniel, oh. Sabi ng tao, bawal manalangin. Ibig sabihin, bawal mag-spend time with God. Bawal mag-devotional life. Bawal manalangin. Sabi ni Daniel, paano ko lalakas nito kung wala akong connection sa Diyos? Papatayin ang sinumang papakain sa leon. Ha? Ano pinili? Sabi niya, kain sa leon o walang devotion. Ay, malipot yung pili o pipiliin mo. Devotion o papakain ka sa leon. Alam mo pinili niya? Devotion. Sabi ko sa inyo, 10 times better to. He is unequal eh. Why? Kasi po, ang panlaban niya, he keep the faith in the middle of crisis. Kaya nga po sa pandemic, we cannot afford not to keep our faith. And to keep our faith strong, we need to do that spiritual discipline. Yun po yun. We keep our faith by spiritual discipline, by long habit daily devotional. Ay nako mga kapatid, nahihirapan po ako mag-counsel sa mga tao. Namumroblema ka na nga sa pandemic, nawalan ka na nga ng trabaho. Tapos nawala pa yung iyong faith kasi hindi ka nagde-devotion, ayaw mo na mag-church. Yung bang patampon-tampon ka pa, Lord, mali yun. Ngayon ka magtatampo, hindi parang nagtampo sa bigas. Dapat, ngayon yung panahon to keep your faith. Huwag kang bibigay, keep your faith. Please, keep your faith. Ha? Sabihin niyo po yan. Because you cannot live without keeping your faith. Huwag kang bibigay. So ito po yung nakita ko dito kay Daniel nung binabasa ko po. Sa totoo lang, Pastor, 3 beses. Kasi double time siya eh. Yung devotional habit niya, 3 times a day. Okay? Whatever works for you, it works for you. But for Daniel, morning, noon, evening. He just continue his devotional life. He just continue this faith life. He keep his faith alive every day. Yan po ang ibig sabihin niyan. Hindi yung natatalo yung mga taong they keep their faith alive. Ano po result? Okay? Yun, tinapon siya sa lion's den. Ayan na. Itinapon siya sa lion's den. Same thing happened. Ano nangyari sa 3? Pagdating nila sa 3, pinasok sa apoy, nagtaka sila, 4 yung tao sa loob. Nakita nyo? Si Daniel, nung nilagay siya sa lion's den, the same. Merong angel na dumating. Naligtas yung 3 doon sa apoy, ito naman si Daniel, naligtas naman sa mga lion. Okay? Nagkaroon kasi ng angelic visitation si Daniel. So lahat ng lion, hindi siya kinain. Now listen. Natutunan ko po that God doesn't deliver Daniel into that affliction. Hindi siya diniliver. God stepped into that affliction with Daniel. No? He doesn't deliver us from the fire. He stepped into the fire with us. Ganun po yun. No?
He didn't deliver Daniel from the lion. He stepped into the lion's den to be with Daniel. Sa Tagalog po, hindi inalis yung apoy, sinamahan sa apoy. Hindi inalis yung apoy, sinamahan sa apoy. Hindi inalis yung lion, sinamahan sa lion. Yan pong, pag gumagalaw ang Diyos, hindi alisin ng trial. Hindi alisin ng trial. Hindi aalisin ng problema. Hindi aalisin ng pandemic. Pero, sasamahan tayo sa pandemic. That's the idea. So, wag niyong isipin, Lord, alisin mo to ulit. No, 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 no. You have to go through the fire. But, anak, wag kang mag-alala. I step into the fire to be with you. So, yung tatlo, hindi sila nag-avoid ng fire. Sige, sunugin niyo kami. Kung hindi kami sasamahan ng Diyos namin, okay lang, kahit mamatay na kami. Pero alam niyo, sumama yung Diyos sa kanila. Naging apat nga nakita. Alam niyo kung bakit? Because God never take away the fire. He let them go through the fire. Pero lagi niyang sinasamahan. Alam niyo po, gusto ko pong paalalanan kayo. Mabigat ang problema natin ngayon. Pero paalala ko lang po, hindi mawala yan, hindi alisin yan. Pero ang comfort ko, sige Lord, okay lang kung hindi mo alisin yung anak ko sa ospital. Sasamahan naman kita eh. I will hold your right hand and I promise you I will help you. Yun po nagpalakas sa akin nun. Hindi niya inalis. Dumaan talaga yung asawa at anak ko dyan. Kasama ko. Yung iba natin, dumaan talaga dyan. Pero alam nyo, hindi inalis ni Lord ng COVID. Alam mo ginawa ni Lord sa amin? Sinamahan kami sa COVID. Ha? Lahat kayo dadaan sa pressures. Itetest po kayo. Huwag niyo ipag-pray na mawala. Isa lang. Sige Lord, okay lang, basta samahan mo ako. Masaya na ako Lord, samahan mo lang. Alam niyo, meron akong Isaiah 41:13. Isaiah 41:13, iyan po yung pinakamalakas na verse na binigay sa akin ni Lord. Ha? Yung Isaiah 41:13, sasamahan niya ako ng kanyang kamay niya. Hinawakan niya ako. At ang sabi niya, do not be afraid. I will help you. Ha? Pag sinabing do not be afraid, dadaan ka talaga doon. So dumaan talaga ako. Ha? Ang ganda oh. For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Do not fear, I will help you. Hallelujah. Doon sa mga nagpe-pray dyan na wala na COVID, huwag yun ang prayer dyan. Pray nyo, ganito, Lord, sama mo kami. Hindi inalis yung apoy, dumaan sila ron. Ha? Hindi inalis. Hindi rin inalis ang leon, dumaan, pumunta sa lions den. Pero nasa lions den na siya, kaya siya naligtas. Hindi dahil sa ayaw siyang kainin na yun, no. Kasi may kasama na siyang Diyos doon. May angelic visitation doon. Hindi nasunog yung tatlo kasi may naging pang-apat na tao. Kasi sinamahan sila. Hindi niyo ba makita? Yung salitang sasamahan tayo ng Diyos. Keep the faith, mga kapatid. Keep the faith. Sasamahan tayo ng Diyos. Sasamahan tayo ng Diyos. Just keep the faith. Now, how do you keep the faith? Yung pinakauli po, number 5. Okay, dito ko nakita, no? Pag keep the faith po, lalo niyo po wala pong kapalit ang hearing the voice of God. Wala pong kapalit yung going deeper to His Word, applying it to our situation. Daniel prayed 3 times. Ito na yung panghuli, panlima. Intentional prayer. Ha? Daniel prayed 3 times a day, continuing the pattern. Araw-araw, day to day. Sabi ko nga po, whatever the price, whatever happen, pray pa rin ako. Papatayin ka na, okay lang, magpe-pray pa rin ako. Papatayin ka, okay lang, magpe-pray pa ako. So if you want to live in crisis, maganda po yun. Ha? Huwag niyo kakalimutan to. If you want to live in crisis, huwag niyo po kakalimutan, our life must be what? Must be non-equal or 10 times better. Yan po yung una. Okay? Yan po mahalaga. Number 2, kinakailangan mag-build ka ng community, build a community of faith at mag-build ka ng team. Number 3, we need to embrace the fire. Remember, hindi mawawala yung fire, hindi mawawala ang lions den, papasok ka talaga doon. Huwag ka matatakot kasi pag nandun ka sa gitna ng apoy, nasa gitna ka ng lions den, God will be with you. He will not take away the fire, He will not take away the lions. Just go there. Dumaan ka.
embrace the fire. Okay? Number 4, you have to keep the faith. And last, you need to have powerful, intentional prayer. Diyan po ako magwawakas. Naniniwala po ako, we could live in the middle of crisis. And we could lead in the middle of crisis. Lahat po tayo, in the middle of pandemic, may mga spiritual leader po dito. Oy, maganda kayo ha. No, kasi gusto ko po makita ninyo na tayo po, dumadaan lang tayo, pero hindi tayo tumitigil. Ha? Lahat po ng mga taga-Dulos. May apoy dito, pero pinupurify lang po tayo. Let's go through the fire. Buhay, kasama naman natin ng Panginoon. Magwawakas po ako by telling you, may laban tayo, hindi tayo mawawalan. Sumama kayo sa Diyos. Ha? Like Daniel, 10 times better dapat tayo. Galingan nyo, 10 times better ka. Unequal yung galing mo. Ha? Yan lang ang pag-asa natin. I know, naniniwala ko, si Jesus, ang ating Panginoon, di tayo iwanan. Ha? Huwag mong isipin na nandun ka sa apoy, ikaw mag-isa, no, kasama ka, may kasama ka doon, ang Panginoon. Huwag mong isipin na papakain ka sa leon, ikaw mag-isa, hindi, may visitation ng Lord sa iyo. And I think God is doing something great at this moment during pandemic, you know? May mga visitation po ang Lord sa buhay natin. I got the visitation of God, and I promise you, when I go through the fire, He helped me. That's why I don't need to be afraid. Amen? So kung kayo po ay first-timer dito, nandun po sa gitna ng pandemic, pwede ho kayong tumagal. Pwede kayong tumatag, tumibay, if you do these 5 things. Ha? Gawin niyo po yan 5 na yan. I promise you, iba mangyayari po sa buhay ninyo. Let's pray po. Lord, salamat na sa hapong ito, sa gitna ng aming pandemic, Lord, maraming natatakot, maraming kinakabahan, maraming nami-misinterpret ang fire, Lord. Pero Lord, sa hapong ito, malinaw ang mensahe mo sa amin, Lord. That this is the time, God, to become a better person, Lord. This is the time to be developing ourselves, Lord. At Ama, I pray na ma-develop ang aming faith, ang aming prayer life, ang aming devotional life. Lord, hindi namin pagpapalit yung mga basic discipline ng life namin na siyang nagpapalakas sa amin, Panginoon. Lord, I pray that we could become 10 times better, Lord. I pray that we would never misinterpret the fire coming upon us. Lord, salamat. Nadadaan kami sa pandemic, nakasama ka namin. Hindi mo kami iwan o pababayaan man lang, Lord. I pray for every people na kasama po namin ngayon. Especially, Lord, yung mga merong sakit at karamdaman yan. I pray, Lord, na ipadama mo ang iyong pagbisita sa kanila. I pray that the visitation of God will be upon your family, and your family will receive healing because it's a best visitation of God. Lord, I pray that yung natatakot, na parang susuko sa pressure ng pandemic, I pray, Lord, makita namin, Lord, na hindi aalisin ang problema, pero sasamahan mo kami sa problema. I-bless mo po ang lahat ng kasama po namin. Sa buong family ng Dulos at ang mga taong nanonood for the first time, bless them, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Kung kayo po ay first-timer po dito, I encourage everybody, mag-respond po kayo. Ha? Mag-comment po kayo na sabihin nyo lang na I will embrace the fire. Pag sino man po mag-text ng I will embrace the fire, ibig sabihin po niyang first time nyo po, we will try to connect to you. Okay? Wag ko kayo susuko. Tuloy-tuloy po tayo. Thank you for watching this video. Don't forget to click the like button and share this with your friends. For more videos like this, make sure to subscribe to the YouTube channel of Our Dearest Church at Doulos for Christ World Harvest.